Amen! Excited na po ba? Amen. Akong pagkakita ko pa lang dito sa title ng message na ito. Bad news. Normally, pag bad news, maano ka, pero ito po, I'm sure, napakagandang message po nito. So, be ready, be prepared, fasten your seatbelt as you'll be set from your feet, as you'll be hearing a powerful message from the Lord entitled, sabay-sabay po natin basahin. Amen. So I now give the floor to the messenger of the Lord, sa ating pastor, Pastor Christopher Aguilar. Praise the Lord. Bad news. Dalawang bad news. First, dahil hindi ako sanay na mag-preach ng Sunday, naiwan ko yung USB. Naipipreach. Pangalawang bad news, hindi si Pastor Marvin ang magpipreach ngayon. At ako. Puro bad news, ano? But church, we are bombarded with bad news. Kaya nga po, ang buong mundo ay malungkot dahil sa mga bad news na yan. Amen. So may request a congregation to please stand and open our Bible in the book of Psalms. Sister Charlotte just translate ano po ang ating pagpulay-bulayan because Sunday worship ngayon. So I made my slides sa Tagalog. Amen. Are you ready, church? Amen. Basahin po natin. Psalms chapter number 112, verse 7. Siya'y hindi matatakot sa mga masamang balita. Ikaw yun. Sabihin mo, ako yun. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Amen. Pwede po ba natin purihin ang Panginoon? Let's worship the Lord. One more time, Church of God. Purihin ang Panginoon. Let's lift our voices. Let's lift our hands and worship the Lord. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Jesus, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord. Muli, Panginoon Lord, isang araw na naman kung saan kami po ay magpupuri, sasamba, magpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon, Lord God Jesus. Sa mga oras na ito, Panginoon Lord, nawa ang iyong favor, Panginoon Lord God Jesus. Siya manguna at maghari sa aming kalagitnaan. And Lord God Jesus, punuin mo po kami ng blessings. Punuin mo kami, Panginoon Lord, ng mga makibagong faith, Panginoon Lord, na kailangan ng bawat isa. Sa kabila po, Panginoon Lord, ng mga kalungkutan, sa kabila po ng mga bad news, Panginoon Lord God Jesus. Bigyan mo po kami ng hope, Panginoon, na kami, Panginoon Lord, ay magtagumpay sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, Panginoon. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Bad news. Actually, ang salitang ito ay salita ng Diablo. Amen. We have the good news para i-counterfeit. Ano po? Bad news. Ayon sa psychology, ang tao na positive thinker for 3 days, na wala kang iisipin kundi puro mga positive, magiging positive ang outlook mo for the rest of your life. It only needs 3 days. It only needs 3 days to focus on your attention that you will not allow yourselves to think negatively but otherwise think positively. Amen. Amen po ba? 2 or 3 days back, I was watching ABS-CBN and there was bad news sa Sarangani and General Gensan that a big tsunami will come on their way. I don't know if you watched that ABS-CBN news. And then all of a sudden, mas bad news pa po nangyari. There was no tsunamis or there was no tropical cyclone or something. May namatay po dahil sa balitang ito. Nagkaroon siya ng heart attack. I don't know if you heard that news. Ano po.
Well, see, news lang yan. Nagkakaroon tayo ng negative thoughts. And those negative thoughts, it will affect our health. It will affect our mind. It will affect yung ating buong system. And we cannot do our daily activities. Amen. Dahil po sa iniisip natin. Try to read news every day. The moment that you open your eyes and then read newspaper, the rest of the day, madadala ka sa kalungkutan. And I was really amazed. Kahapon I posted in my Facebook account that in 2 days uulan. And then hindi pa umabot ng 2 days umulan. Amen. And then we heard that something happened in Saudi, in Riyadh. And then nakita natin mga pictures. We saw the pictures na may mga lumulubog na masakyan sa Riyadh. And then may kababayan tayo na nag-post the same pictures from Saudi. Sabi niya, ito po daw ay nasa isa taon. At ang dalaming mga nagbigay ng mga comments, kawawa namang mga taga-Bahrain. Sabi ko, Bahrain? See, yung mga news na binibigay natin, mga kapatid, sometimes instead na magiging constructive yan, ay nagiging destructive. Amen. And it will give a negative effect sa mga readers. Amen. Kaya bad news mga kapatid, it's really a bad idea. Kapag tayo po ay magbibigay ng mga news, make sure ito po ba ay constructive or ito po ba ay destructive. Amen. Amen po ba? Kaya marami pong mga nagkakagulo dahil po sa maling balita. Amen. Like yung nangyari kay Anderson ba yan? Cooper? Diba? Nandun siya mismo sa site. Sinabi niya na wala naman pong masama sa sinabi niya. He was just giving a report dahil nandun siya sa site. Amen. And then all of a sudden, yung ating pong kababayan na nagbigay din siya ng kanyang comment na negative dun sa reporter. Kaya nga po nagkaroon ng hidwaan. Sabi niya, bakit hindi siya pumunta dito para makita niya siya hanggang sa lumaki yung balita. That's bad news. Amen. Bad news, mga kapatid, yan po ay tool ni Satan to deceive us. Bad news, mga kapatid, it will lead you na magkaroon tayo ng fear. Amen. So, all na nasa isip ng tao ngayon is tropical cyclone. Kaya yung nangyayari sa Riyadh, nadadala yung spirito ng Yolanda magpanggayon sa atin na nagkaroon tayo ng takot na baka daw po mangyayari sa Bahrain, sa Qatar, sa Saudi Arabia, sa Kuwait. Amen. Why? Because of bad news. Amen. Kahit na wala pong mangyayari, nagpapanik tayo. Nagpapanik ka sa walang kabuluhan. Nagpapanik tayo in a sense that palagay ko, nagkagulo-gulo kanina, nagpunta sa Shoba, umutang na naman. Dahil baka magkakaroon daw ng massive floods, It will affect, especially yung ating pong way of thought. Amen. Kaya sabi ko sa akin, may bahay kanina, palagay ko, kakunti lang yata ang mag-a-attend. That's the negative, Negative. Sabi niya, hindi naman, kasi umuulan. Amen. Dapat umulat umaraw, nasa gawain tayo ng Panginoon. Hindi excuse. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya praise God, marami naman po tayo, so hindi po naging bad news sa inyo. Amen. Fear is one of the instruments the enemy uses to perpetrate evil against believers and the body of Christ. Amen. Pag pinasok ni Satan yung fear sa ating mga puso, magpapanik na po tayo. Amen. Magpapanik na tayo. Minsan, way back, how many years? 10, 11 years ago, may mga, during the board exam, di ba? May mga nagpapanik. Lalo-lalo na pag they will ask, how was the exam? Ganyan, mahirap. Pagka sinabing mahirap, papanik ka na, nagbabrowse ka na, nasisira yung diskarte mo. Kaya ang advice ko, pag minsan, pag nag-take kami ng exam, as much as possible, wala ka dito sa mga tao na pagkatapos ng exam kasi they will give a negative report. And those negative report,
madideceive ka, and then mawawala ka sa focus. Amen. And that's how Satan knows. Ano po? The devil knows that when he throws a person into a state of panic, the person becomes disorganized and vulnerable and easy to defeat. Amen. That's how Satan, ano po, yung spirit of fear, kapag yan ay nasa puso mo, madidisorganize ka. Amen. And you are easily vulnerable na ikaw po ay ma-defeat. Amen. Try to be a negative. Kung ano yung inisip mo, yun ang mangyayari sa'yo. Amen. Ba't yung isipin na magkakasig ka bukas magkakasig ka. Amen. But the power ng mind, in the name of Jesus Christ, I rebuke the spirit na yan, and it will come to pass, mga magawang kapatid. The devil cannot even deceive you. Otherwise, wala pong mangyayari sa atin kundi tayo po ay magpapanik. So, now as a believer, ito po yung magandang question. What would you do if you receive a fearful and a pleasant report? Ano pong gagawin natin? Maybe mag-breakdown tayo. Maybe like what happened dun sa nanay sa Jensan. When she heard na meron pong tsunami na parating, dinigdig niya yon, inisip na niya kung ano yung mangyayari, na wala naman pong mangyayari, ano nangyari, nagkagkapisyon, and then eventually, she died of heart attack. Amen. Sino po ba yung may mga ugaling ganito? Kagad tayo nagpapanik. Again, sabi ko nga po ng Friday, it's just a reminder for all of us, it's a normal response. Amen. Pag minsan, magkakaroon tayo ng fear. Di po ba? Magkakaroon tayo ng fear. It's a normal response as an individual. But come on, as a child of God, siya hindi matatakot sa mga masamang balita. Anak ka ng Diyos, kapatid. Amen. Kapag ka binalutan ka na ng takot, lalong-lalo na kapag ka may narinig lang ha, may mumu dyan. Lalala sa bigla na pastor. And then mag-isa mo, may gusto kang punta. Hindi ka makapunta. Kasi what? Baka may mumu. Wala ka pa nga nakikitang mumu the rest of your life. Naniwala ka naman. Amen. So nasa sa mind, yung state of mind mo, mga magul kapatid, magkakamali ka, madidisorganize ka kapag yan binalutan ng takot. Amen. Kaya po dapat maging malakas po tayo. Amen. What if nakatanggap ka ng mga subpoena? Ayan, di ba? Yan po yung mga letter na kinakatakutan. Subpoena, lalo yung mga hindi nagbabayad ng credit card. Matindi. Ano po? Credit card, you're not paying credit cards. May utang ka na any sulat na dumarating, napaparanoid ka. Di ba? Na alam mo naman, yung sulat na yun, walang nilalaman. Balance account lang yun, ano? Pero pag nakita mo yun, ayaw buksan. Because of fear. Amen. At ayaw mong ibuksan yun dahil alam mo, napaka yun po ay isang demand letter. And what if divorce letter? Divorce letter. Wala tayo niyan. Sa Amerika, meron. Amen. They will just knock on your door and they will just give you the divorce paper. Amen. Ayaw mong buksan. Amen. Again, mga magawang kapatid, bad news. Yan po ay nagkakaroon ng spiritual battle. Amen. Baka mabalitaan ninyo, lumubog ang muharak. Ginawa natin si Diyos. Bad news. Amen. Mali pala po yung picture na nilagay. Amen po ba? May good news naman. Wow! Ang GCM, ang daming mga inimpake, mga karaban. Ang daming mga... Come on, magbasa ka muna. That was taken 4 years back. At na-spread na ngayon sa ating pong sa Facebook, ano po, na ang daming tumulong. Amen. That was 4 years ago. Hindi ka kasi nagbabasa eh. Amen. So those things, mga magulang kapatid, na ginagawa ni Satan right now sa mga individual, tinitiran niya tayo sa mga news, sa mga bad news, in order na ma-paralyze ka, in order na ikaw po ay ma-defeat. Amen. In order na madali kang matakot, mga magulang kapatid, Satan is putting something in your heart that's fear. That's why easily tayo po ay nabe-breakdown. Amen. Last November, di ba, manonood ka ng TV.
Ano makita mo? Pag November 1, October 31, puro nakakatakot. And then yung mga kasama mo, magkukwento, puro mga nakakatakot. Kaya pag kahit nasa banyo ka lang, ano po, parang nangingilabot, ano? Nandun yung fear. Kasi nga, yung utak mo, bombarded siya ng mga ghost story na hindi naman po totoo. Na dati-rati nakakatulog ka na off yung light during November 1st at saka October 31, yung katabi mong bahay, deboto, nagsindi siya ng kandila, nakamoy ka lang ng kandila, iba na iniisip mo. Amen. May kalis-kalis lang na konti, natatakot ka na. You are thinking a lot of things, ano po, dahil nga, yung bad news, yung effect ng word of mouth, na nagkakaroon ka po ng side effect. Amen. The enemy, mga magagawang kapatid, has subjected so many people to constant weeping and crying because of horrible report. Amen. Tandaan po natin, all of us, hindi pa natin naranasan o yung ba naranasan na, o minsan yung horrible report, text messages, telegram, emails, o ano man po mga bagay-bagay na yan po, kung yan ay mga negative reports, prepare yourselves. Amen. Huwag kang matakot sa mga masamang balita. Darating man po yung termination paper sa email mo o ibibigay ng sekretarya ng amo mo, brothers and sisters, that kapag hinawakan mo na yon, pag binasa mo na yan, ang pinakaunang iisipin mo is Psalms 112, 112, verse 7. Huwag kang matakot sa anumang report. Amen. Amen. So what will I do, Pastor Chris? Ano pong gagawin ko kapag may mga report ako natatanggap na ganito? Amen. Nakareceive ako ng medical report na yung aking kapatid may cancer, yung auntie ko may cancer, yung nanay ko may cancer. Ano yung atin pong gagawin? I'm telling you, brothers and sisters, the enemy or Satan has subjected so many people to constant weeping and crying. Kaya po anong nangyayari? Mag-give up. Amen. Pero meron po tayong dapat gawin, mga magulang kapatid. Amen. Maybe one of us, we're expecting something, ano po, or maybe yung iba sa atin, nag-request tayong pumunta ng Australia, Canada, and then all of a sudden, dumating yung paper, na-reject. Yung visa mo from America or something like that. Amen. And then magmumuk ka. Masasaktan ka. And one time, ano po, yung nga lang, recently, I took the step 2. Yung mindset ko talagang, pamasa ko dito, sabi ko sa asawa ko, napakadali ng exam. Pero sa statistics, sabi ko, because I am not already aware kung ano nangyayari outside this medical field. Sabi ko, nag-doubt ako sa report kong yun. And then, middle of the night, kami mag-asawa, ano po, I prepared myself. Nung pagbukas namin yung email, hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. I almost fainted na po nung nakita ko. Almost 20. Ano po? 20 marks. Ano po? 20, imagine 20 marks. But we pray. Nilakasan ng Panginoon ang loob ko. Because tayo napaplano pero ang Diyos ang napapatupad. Amen. All of a sudden, yung plano namin, yung plano ko na i-take ko na yung exam sa January. Of course, hindi na matutuloy. I have to clear this step 2. Amen. And God reminded me sa verse na ito, huwag tayong matakot sa mga masamang report. Come on, church. Hindi po puro mga good report. Amen. We have to acknowledge also that God is giving us the opportunity na tinuturuan niya yung character natin, yung behavior natin, yung outlook natin sa buhay when we will receive a bad report or bad news. Amen. Yes, I know, God gave us a wonderful plan, mga magkol kapatid, but those plan na pag minsan bad report sa atin, but good report sa ating Panginoon. Amen. Ang importante kung paano ka mag-reply o mag-respond accordingly sa mga report na yan. Amen. Do not be discouraged, Church of God. If Satan will input something sa fear mo, wala na pong mangyayari sa atin. We will be just stuck along the way at wala na pong mangyayari sa ating mga buhay. Amen. Now, the question is, Pastor Chris, ano pong gagawin natin?
Anong gagawin ko? You know, the Bible, hindi po siya nagkulang sa mga report, sa mga letter na nare-receive natin. Amen. In this message, tinuro ko po ito way back May 2010 or 2009. Amen. Let's open our Bible in the book of 2 Kings. Amen. Chapter 19. Okay. Bago po natin basahin yan, I will just give you some feedback saan po yung history na nangyari dito. Hezekiah, kilala natin yan. Hezekiah is a man of God. He's a good king. Amen. And nagkasakit po siya. And then God gave him another 15 years. Meron pong kalaban si Hezekiah during his time. Amen. Ito po yung mga Syrian Empire. Yung mga Syrian Empire, mga magkakapatid, wala pong sinasanto yan. Kung nabasa po natin kung paano ang mga Syrian na pumatay ng mga tao, binabalatan po yan, in which yan po ay sinabi ni Jonah. Ano po? Kaya natakot si Jonah sa Nineveh because these people, wala pong sinasanto yan. Talagang pagpapatayin ka yan, binabalatan yung mga balat ng mga tao. Even the Jewish people. Dumating sa time na si Sennacherib, mga magkakapatid, which is the king of Assyrian Empire, because he is erecting a lot of gods. Ano po? Now, nirebuke niya si King Hezekiah na pwede niyang kubkubin, pwede niya pong i-invade ang land of Judah sa kanyang power with the help of his gods. Amen. Si Sennacherib. So si Sennacherib, mga magulang kapatid, siya po ay maraming Diyos. Name it, A to Z, marami po siyang mga Diyos-Diyosan. And he claimed that those gods, yan po ang tumutulong sa kanya upang makubkub niya ang lahat ng mga empire o lahat ng mga kingdom during his time. Now, Sennacherib, mga magulang kapatid, si Haring Sennacherib ng Assyria, nagpadala siya ng letter, nagpadala siya ng liham. Ano po? At ang laman ng sulat, ito po ay sampal sa Haring Hezekiah. Nakita ni Hezekiah na wala po siyang kalaman-laman. Even he was a king during that time. Nakikita niya sa kanyang puso that he cannot do anything because the Syrian Empire yan po ay malalakas. Amen. Malalakas sila in terms of numbers, in terms of trainings, in terms of mga gadgets nila. High-tech sila, mga magkakapatid. So naisip po ni Haring Hezekiah that he is not capable to lead the Judah and the rest of the people na labanan po ang haring ito. But ang Haring Sennacherib, nagbigay siya ng love letter. Nagbigay siya ng paunang warning that he will invade the land of Judah at kukubkubin niya at gagawin niyang captive si King Hezekiah. So let's read. Tinanggap po ni Hezekiah ang sulat sa kamay ng mga sugo. Ano ang ginawa niya? Binasa niya. Amen. He received a letter, mga magulang kapatid, sa enemy. He received a horrible report. Na ito na po, ang laman ng sulat na ito. Ito ang magiging warning letter na sila po ay kukubkubin. At nung binabasa niya, di po ba, pag binabasa natin, for example, you receive a report, nakareceive ka ng mga bagay-bagay, binabasa natin yan, ano po? Example, meron tayong mga kaso na from the judge, ano po, meron ka ng subpoena, binabasa natin yan, talagang word for word. Anong ginawa niya? Umiyak po ba siya? Nag-whip pa siya? Sinisipa niya ang Diyos? Sinisipa niya yung kanyang mga tao? Sinisipa niya yung kanyang asawa? Sinisipa niya kung sino mga Pontius Pilate na nandoon? No! Nung pagkabasa niya, my dear Church of God, pumanik siya. Pumanik si Hezekiah sa bahay nino. Bahay ng Panginoon. How many of us, kapag kami nakareceive tayo ng mga telegram, nakareceive tayo ng mga horrible text messages, iniisip natin kaagad ang Church of God. Sino sa atin dito ang may ganung mga behavior? Isa? Out of 60? Dalawa? Na iniisip natin kaagad kung anong magagawa ng Panginoon sa Church. Or, tingnan natin, nakareceive ka ng mga report, ang iniisip mo muna, ang inyong kamag-anak o yung mga kumpare o kumare na may tutulong sa iyo pinansyal. Tingnan po natin.
When he received a horrible letter, yung binasa niya, unang-una po na ginawa ni Haring Hezekiah, he was a king, siya po ay pumanhik sa bahay ng Panginoon. At anong ginawa niya? Sabi ng Bible, iniladlad ang sulat sa harap ng Panginoon. Yung sulat mismo ng pagkabasa niya, hindi na pinulat, hindi niya inraso, naalwa. Yes, sa harapan ng Panginoon. This is between him and God. Kagagawa nito ng Diablo, di po ba? Now, anong gagawin natin? See, mas advanced po sila. Kaya God is teaching us kung ano po magiging behavior natin, yung attitude natin towards sa mga ganitong mga pagkakataon. Sooner or later, one of us, ano po, makaka-receive ng mga ganitong sulat. Amen. Ano man pong sulat yan, makaka-receive tayo. And now, it's the time to learn from the King, ano po, kung ano po ang kanyang outlook sa kanyang buhay. At si Hezekiah ay, anong ginawa niya? Lahat po ba tayo, ganyan ang ginagawa kapag tayo po ay naka-receive ng mga medical report? Mataas yung cholesterol, mataas yung uric acid, mataas yung sugar, mataas, meron kang pneumonia or something like that. Siguro po, breakdown ka na. Sisisiin mo na kung sino. Pero Hezekiah, mga magulang kapatid, when he read, unang-unang inisip niya, walang makakatulong sa akin. I have to go to the church. Aakyat ako sa church, aakyat ako sa upper room. Walang makakaintindi sa akin. Meron na po bang gumawa nito dito? Anong ginawa niya? Iniladlad po niya sa harapan ng Panginoon. At hindi lang niya niladlad. Ano sinabi ng Bible? Si Hezekiah ay dumalangin sa harap ng Panginoon. At anong sabi? O Panginoon na Diyos ng Israel, na upo sa mga kerubin, Ikaw ang Diyos. Ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Imagine, he was praising God. Tinataas niya ang Diyos. Ikaw lang, Lord, ang nag-iisang Diyos. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Come on, direct to the point, direct to the point. No, sometimes we need to worship and praise God. Amen. Kaya nga, umaawit muna tayo eh. Yung iba na yung umawit. You know that pag-aawit sa Panginoon is worshiping and praising God. Hindi lang po tayo basta-basta umaawit. May nilalaman yung mga lyrics na dapat sa puso natin. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Oras ng pagbibigay. Alam mo naman, wala pa akong nakikinikita, matagal pa. Tapos ang lakas ng boses mo na umawit. Sabi nga ni Sister Gina, kanina, we are giving our heart, our soul, our mind, our spirit. Sa oras ng pagbibigay, tikom yung ating mga kamay. That's impossible. How can you give your life, your heart, your soul to God? Yung mga possessions mo, hindi mo maibigay kay Lord. Amen. Kaya nga I was blessed, sabi ni Brother Herbie, bro, extend natin. Why not? Sige bro, extend. May nagre-request na magbigay. Amen. Inisip ko, kung pati na lang sila magbigay, pumunta na lang, ano po? No. They are willing to give, to sacrifice. Praise God, and God will bless you for that. Amen. So, dumalangin po siya sa ating Panginoon. Dumalangin siya. Amen. Wala siyang sinisi, kundi tinaas niya ang Panginoon. Nag-worship siya doon. I couldn't imagine po ng itsura ni Hezekiah na nag-worship, Lord. Ikaw lang ang Diyos noon. Ngayon at magpakailanman, ikaw lang ang nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Verse 16. Ikilig mo ang iyong pakinig. Sinutusan niya ang Diyos. O Panginoon, at inyong dinggin. Idilat mo ang iyong mga mata. O Panginoon, at tumingin ka at dinggin mo ang mga salita ni Sennacherib na kanyang ipinasugo upang ipanungayaw sa buhay na Diyos. Sinasaktan siya. Imagine, sinabi po sa sulat ni Sennacherib, wala namang magagawa yung Diyos. Yung Diyos ko, may magagawa. Imagine, hindi po masampal yan. Kaya the moment na may magsabi sa inyo, saints of God, na puro ko na lang church, that's abomination in the eyes of God. Nakakatakot ang mga tao nagsasabi ng ganyan. Puro ko na lang church, puro ko na lang Bible study, puro ko na lang church. Enjoy ka naman! Tingnan mo po ang mangyayari sa mga buhay ng gano'n.
Do not underestimate the God that we are worshiping. Amen. Do not underestimate. Huwag mo sabihin na kahit hindi ka nag-a-attend, makabagi naman ang Diyos. No. You have to be corrected, mga mag-Lord kapatid. Amen. So, nung nangyari, sabi niya, Lord, hindi ko matanggap na nilalapas tanganin ang aking Diyos. Tignan mo, Lord. Of course, alam ng Panginoon ang laman ng sulat. Sasabihin mo na walang magagawa ang Diyos natin, GCM Church. Ha? Sasabihin, mga GCM Church, walang magagawa ang Diyos nyo. May magagawa ang Diyos natin. Amen. Hindi lang nila alam kumikilos ang Panginoon. Kaya kanina, nagulat kami ng aking may bahay. May nag-PM sa akin, hindi ko siya kilala. Kumusta na po si Brother Milben? Sabi ko, kapatid, na umuwi si Brother Milben. Hindi po siya nagpaalam, hindi na siya bumalik. Apektado po sila. Tinamaan po sila. Sabi ko, tinrockdown ko po si Brother Milben. Taga-Bacolod si Brother Milben, sis. Hindi po, taga-Negros Occidental. Sino pa nakakaalam kung sa si Brother Milben? Wala. Apektado daw po sila. Wala. Bacolod siya. More Bacolod. Wala, di po tinamaan, ano? Northern part. Amen. So hindi po natin alam. But I was really surprised. Ano po, may kapatid tayo na concern. Hindi siya nag-a-attend, no? Pero nag-PM po siya sa akin. Tinatin sa Brother Milben. Sabi ko, wala po siyang contact number. Wala po kami alam. Alam ko po, taga-Bacolod siya. Hindi po, taga-Negros. Wala. I'm trying to say, mga mabuhat kapatid, we are blessed sa church na ito na wala pong nasaktan. And nakausap ko si brother, si Sarge kanina, sabi niya wala naman pong nasaktan sa kanila. Amen. And that's how God works. Amen. Pinoprotektaan po tayo ng Panginoon, mga mabuhat kapatid. Amen. So, what happened? After this, may nagsalita. Next slide. Sa verse 20 ng chapter 19. Nang magkagayoy, nagsugo si Isaiah na anak ni Amos kay Hezekiah na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, yamang ikaw ay dumalangin sa akin laban kay Sennacherib na hari sa Syria. Ano ang sabi ng Panginoon? Dininig kita. Imagine, ano po, what if yung ginawa na breakdown, ano po, si Haring Hezekiah, hindi niya naisip na pumunta sa Panginoon. Hindi niya naisip na may Sunday worship pala ngayon na kailangan mo inaladlad ang mga problema sa Panginoon. See, it's an opportunity. Kapag po meron tayong mga pagsubok, mga magulang kapatid, kapag nag-focus ka dun sa bad news, nag-focus ka sa bad content ng letter na yan, walang mangyayari sa iyo. You will be distracted. Ma-anoint ka lang, mga magulang kapatid, masisira yung mood mo for the rest of the day. Hindi mo na maisip kung paano po labanan ang gawa ng diablo. But praise God, meron pong Haring Hezekiah. Nung nakareceive siya ng horrible report, even he is a king. He was a king, mga magulang ng Judah. He can do whatever he want. Pero inisip niya, Inisip niya ang Diyos. Amen. Inisip niya ang Panginoon. Amen. Hari po yun. Tayo, mga ordinary tao lamang. Amen. And the God that he worship is the same God that we are worshiping at the moment. He is the same yesterday, he is the same today, and he is forever. Amen. Ngayon po kumilos ang Panginoon. So immediately, nandun siya sa upper room, nandun siya sa prayer room, umaawit, nananalangin sa ating Panginoon, nakaladlad, problema, nandun po sa saig. Immediately, nag-send ang Panginoon ng isang propeta, si Isaiah. Ano sabi niya? Ganito ang sabi ng Panginoon. Imagine, ng Diyos na Israel, yamang ikaw ay what? Yamang ikaw ay dumalangin sa akin laban kay Sennacherib na hari sa Syria, dininig kita. Walang delay. Walang delay. Kundi, ang bawat fears, ang bawat panalangin mo, mga magulang kapatid, hindi po nasasayang yan. I'm telling you right now, kung dumating ka ngayon, may problema kang dinadala, may mga pagsubok ka, ilalagad mo kay Lord. Ilalagad mo. At tumalangin ka kay Lord. And immediately sasagot ang Panginoon.
Ano yung sekreto? Yamang ikaw ay prayer. Prayer, church. We cannot do anything. Hindi na natin pwedeng palitan yung mga nakasulat doon. Hindi mo na pwedeng palitan, erase kung ano yung mga divorce paper o demand paper. Hindi mo na. Pero ang Diyos may magagawa. Wala ka nang magagawa. Wala na ako magagawa. Pero ang Diyos ay may magagawa. So what happened? Doon sa letter, kukubkubin na sila. They will be invaded, mga magulang kapatid. At iniisip na siguro ng mga Juda na nandun, barat nila. Talaga ba tatanggalin? Wala tayong magagawa. They are about to kill King Hezekiah and the rest of the Jewish people in Judah. Wala ka nang magagawa sa laman ng letter. They are about to start at papatayin kayo anytime of the day. Wala ka nang magagawa, di ba? Pero ang sabi ng Diablo, wala ka nang magagawa. Paralyzed ka na, magpanic ka na, magtago ka na sa iyong lungga. You cannot do anything. That's the devil lies. Liar ang Diablo. Sabi mo kay Diablo, yes, wala akong magagawa. Pero ang Diyos ko ay may magagawa. Tell the devil, brothers and sisters, kapag ka inudyat ka ng Diablo that you cannot do anything. Yes, I admit, I cannot do anything, but my God will do everything for me. Yung mga badges na yan, wala na. May diabetes ka, mamamatay ka na sa diabetes mo. Mabubulag ka na. Tell the devil, yes. Ano man mangyari sa health ko, the Lord will supply all my needs according to His riches in glory. Amen. Tell the devil, you are a liar. Amen. Kaya pag binubusit ka na sa tanas, busitin mo rin siya. Sabi nga sa Kapampangan, mapamusit niya. Ay, yung mga ayaw mo, yun ang nangyayari sa buhay mo, mga Church of God. Ganyan si Satan. Sabi nga, every Sunday kasi, lagi kayong napapatawa na yung Pastor Marvin. Sabi ko sa akin, may bahay, hindi ko magawa. Yan. Wala akong sense of humor. Pero since napapatawa ko na kayo, siya naman sa Friday. Siya naman sa Friday, hindi ko ba? Naka-schedule na siya sa Friday, sa 29, kapatid, ano? Amen. Pag binubusit tayo ng Satan, busitin mo rin siya. Sabihin mo, remind him about his future. Ano yung future ni Satan? Sabi sa Book of Revelation, siya ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya kapag binubusit ka ni Satan, sabihin mo, Lucifer, pupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Ako hindi! Ako hindi! When you will remind Satan about it, mainis siya and he will flee from you. Amen. Aalis si Satan sa iyo. Masama ang kanyang loob. Why? Because you know the Word of God. Talunan si Satan. And he's a liar. Amen. Kaya do not be deceived. Kaya yung Psalms 112 verse 7, huwag kang matakot sa mga masamang balita. Amen. Remind Satan kung anong mangyayari sa kanya, kapalaran. Pero yung kapalaran mo, hawak ng Diyos yan, mga magulong. He is the author and finisher of your faith. Pupunta ka sa langit. Sabi mo sa sarili mo, pupunta ako sa langit. Si Satan, he was rejected sa langit at hindi na siya makakapunta doon kailanman. Amen. Hindi na niya mararanasan ng paraiso. Amen. Nakasama natin ng Diyos. He's a liar. Kahit ano gawin niya sa atin, ang mga badges na yan, labas doon and remind him, Satan, anong mangyayari sa iyo? Pupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Amen. Ako, hindi. Amen. So sometimes we have to remind Satan. Amen. Kahit na anumang bulong-bulong na negative na binibigay sa atin, tell him. Bulungan mo siya. Bulungan mo yung katabi mo.
Wag naman, hindi naman siya. Tulungan mo siya. You are more than conquerors. You are more than conquerors. Amen. Praise God. So, anong nangyari? Do you think hindi kikilos ang Diyos? Church of God. Palagay nyo, ganun na lamang. Palagay nyo, si Hezekiah will just weep and cry all the day without anything. What is special about this prayer? Na napamove yung heart ng Panginoon. If God is for us, who can be against us? Sabihin mo sa Diablo, kung ang Diyos ay sumasa akin, sinong kakalabain ko? So what happened? Next verse. In verse 32, 2 Kings chapter 19. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari sa Assyria. Special. Siya'y hindi paririto sa bayang ito. He was about to come. Pero sabi ng Diyos, hindi na siya paparito. Kaya nga pag may sabina ka na, masya-sheriff ka na, sasabihin ng Panginoon, hindi na makakarating ang mga sheriff na yan, ang mga pulis na yan, o magpapahilagpos man ng banar yan. Banar. Nihaharap man siya riyan na may kalasag. O maghahagis man ng buntun laban doon. Hindi, nabanggit ko lang po yung paano kasi baka may tinutangan kayo sa Shoba. Ano po, hindi na darating ang Shoba sa bahay ninyo. Amen. Gumagawa, kumikilos. The moment that you are praying, the moment that you are praying sa ating Panginoon, kumikilos na ang Panginoon, mga magold kapatid. Kaya yung mga principalities, yung mga pinag-utangan mo, hindi ako napupunta sa utang. Sa daang kanyang pinanggalingan, doon din siya babalik at hindi siya darating sa bahay ito, sabi ng Panginoon. Imagine, anong ginawa mo? Nag-pray ka lang. So, your enemies, mga magold kapatid, they are about to attack you. They are about to attack us. Amen. Hindi na po i-allow ng Panginoon na ikaw ay titirain pa ng iyong mga kalaban. Hindi na. Ano po ang sabi ng Panginoon? Verse 34. Sapagkat nangungusap ang Panginoon right now sa inyo. Sapagkat aking ipagsasanggalang ang bayan ito upang ligtas ka, Lord. Dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. At nangyari kahapon, next week, next month, no! Nang gabing yaon! Mamaya, na anghel ng Panginoon ay lumabas at nanakit sa kampamento ng taga-Assyria ng 185,000. How much? 185. Correct me. 185,000. Yung anghel ng Panginoon lumabas at nanakit ng mga limong-limong mga kalaban na handang sumugod kay Haring Hezekiah. At nang ang mga tao ay magsibangong maaga sa kinaumagaan, narito silang lahat ay mga ganun lang, mga bangkay. Sino ang nakipagdigma? Sino ang nakipaglaban? Ikaw ba? Hindi. Natutulog ka lang. Anong ginawa mo? He's worshiping God. Siya po ay dumalangin lang. Amen. Do your part and God will do the rest. Habang natutulog si Hezekiah, ang Panginoon ay kumikilos sa'yo sa mga bad news na yan. God will do everything para pagkagising mo, ikaw ang mamamangha. Lord, wala man po akong ginawa. Meron. Tumawag ka sa akin, dumalangin ka. Iniladad mo ang problema mo saan? Sa church, iniladad mo ang lahat ng mga principalities na yan, and I will do all things. Amen. Ayon sa kalooban ng Diyos. See, church, bad news? Dating kay Lord. Pagkagising mo, good news. From bad, immediately,
God can change your mood. Magiging good. Diyos. Hindi po pinatagal ng Panginoon. Do you think delay? Yung gabing din niyaon, kumikilos ang Diyos. Yung gabing din niyaon, yung ginawa mo na nauna si Lord sa buhay mo, mauuna ka rin sa Kanya. And that's His promise. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Kaya lahat ng mga bad news na yan, mga magagabitid, may mga blessings po yan. May mga blessings yan. Huwag mong isipin na, pinalimutan na ako ng Diyos. I was about to say that sa aking asawa. Sabi ko, I did my part. I did my best. Talagang pagkatapos ko ng exam, hindi na ako babalik dito. Sinabi ko po yan. With the help of God. But again, may pangako ng Panginoon. Hindi naman sa lahat ng oras, puro mga good news. Come on, church. Tinuturuan, ano may pipreach ko ngayon na bad news? Kung good news, parang hindi. Ang pinipreach ko sa inyo. Amen. God is allowing these things para may preach tayo ngayon, November 17. Bago man makalis si Sister Erna. Ang bad news, immediately God will turn your mourning into dancing. Yung mga weeping and crying natin during the night, may umaga pa araw. Kaya the moment na magka-receive tayo ng mga bad report, church, initial na magiging reaction natin, inaltan natin yan sa harapan ng Diyos. At tayo dumalangin. Mag-worship ka, mag-praise and worship ka during those troubled times. Pagkagising mo, good news. Para ka lang nanaginip pa. Bad dream. Pero pagkagising mo, paano nangyari yun? Diba? Imagine si Ari nga si Kaya. Pagkagising nila, 185,000 bangkay. Anong ginawa mo? Natulog. Pagkagising niya, gumanon pa yan. Di ba? Pag masabi ang tulog mo lahat. See, church, God is amazing. God is amazing, Church of God. Amen. Kaya nararamdaman ko, meron dito, isa, dalawa, meron mga bad news sa buhay ninyo eh. But come on, church. Bad news are bad news. Kay Satan galing yan. And those bad news, God will turn them into good news. Amen. Nandito po lahat. Sa Bible. The moment na makareceive tayo ng mga horrible report, makapanood tayo sa ABS-CBN, nakita ko yung asawa ko umiiyak. Pati si Kas umiiyak. Anong nangyari sa inyo? Nadadala sa emotion. Pwede ba natin padala yung mga damit mo? Cash na lang, cash. Diba? Nadadala tayo eh. Huwag tayo padala sa emotion. Huwag tayo padala sa emotion. Dumalangin tayo, Church of God. Mas malaki po ang magagawa ng manilas na panalangin. Amen. And last verse, next slide. Sa gayoy, umalis si Sennacherib na hari sa Syria at yumaon at bumalik at tumaan sa Ninive. Hindi pa tapos. Namatay lahat po ng mga armies ni Sennacherib. Hindi pa tapos sa'yo, Sennacherib ang Diyos. At nangyari, nang siya'y sumamba sa bahay ni Nisroch na kanyang Diyos, na sinugatan siya ng tabak ni Adramelech at ni Sarisar, at sila'y nagsitanan na patungo sa lupain ng Ararat. Hindi Arayat na, Ararat. At si Esar Adanon na kanyang anak ay naghari na kahaluli niya. Binaba mo ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, and Jacob. Abomination yan. Huwag kang gagawa ng mga bagay na yan dahil papatayin ka ng Diyos. Kahit lang magsalita ka against the Church of God, huwag kang magsalita. Itikin po natin ang ang bibig.
I'm not threatening you. That's bad news, di ba? We have to give high respect sa ating Diyos. Amen. And last verse, in Philippians chapter 4, verse 6. Sabi mo ngayon, ha? Sabi mo sa tabi mo, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. May power to. Huwag kayong magbibiro. Kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng at na may ay ang iyong palakpakan natin, Panginoon. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Good news, bad news, praise the Lord. Amen. Walang kinalaman po kung bad man yan or good news, dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing. Kaya nga dapat dumaing tayo kapag may blessing eh. Kasi pag may blessing, na-promote po ako, sesya, hindi, dapat umiyak ako, na-promote po ako, praise God, hindi ko inaasahan, na-promote ako, hindi ko naman deserve mo, kasi yung Diyos ang nagbigay yan eh, ang promotion eh. Hindi yung, na-promote ako kasi galing-galing ko eh, kaya ako number 1 eh. Ay, kick out ka ng Panginoon. Kaya next time na kapag ikaw ay nagpatotoo na blessing, mas malulog ang Panginoon kapag, may blessing po ako, di ba? May blessing ako, hindi ko inaasahan. Yung boss ko, binigyan ako ng $5. Pasalamat tayo sa magitan ng panalangin at daing. Amen? Na may pasasalamat. Ay pakilala ninyo ang mga galing ninyo sa ating Panginoon. Amen. So next time, makareceive tayo ng mga bad news. Come on, church, alam na po natin ang ating gagawin. Amen. Palagay ko, bukas naman ng church. Ano po, Pastora? Yung susi na kay Pastora, iladlad ninyo. Brother Chris, ang dami ko pong ilaladlad. It doesn't matter. Iladlad mo lahat dito. Amen. Lumapit tayo kay Lord. Papakumbaba. At dumalangin tayo ng mainam. At habang ikaw ay nananalangin, may nangyayari sa labas. Lahat ng mga kampamento ng Satanas nagawa sa inyong buhay, ang Diyos na ang kikilos. Anong gagawin mo? Dumalangin and then afterwards, matulog ka lang. And God will do the rest. Tayo po'y tumayo. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Jesus, we praise you, Lord. We glorify your name, O God, Lord Jesus. We thank you, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, Jesus. Kay Haring Hezekiah, Panginoon, Lord. Na binigyan niya kami, Panginoon, Lord God, Jesus, ng tamang paraan, Panginoon, Lord, on how we attack the devil, Panginoon Lord, sa mga bad news, mga bad report. And we praise you, Lord God, Jesus, ng Great Commission Ministries, O Lord God, itatayo mo muli, Panginoon Lord. You will bring back the joy of salvation, Panginoon Lord. Maging ang aming mga kapatid sa Pilipinas, Panginoon Lord God, Jesus, Lord. Ayaw po namin yung mga negative report, Panginoon Lord God, Jesus. Amen. And those negative reports namin narinig, Panginoon Lord, ilalagay po namin sa inyo. At kami dadalangin, Panginoon Lord, na may pasasalamat. Lord God Jesus. And we know, Father God, Lord, na hindi po matatapos ang gabi nito na walang mangyayari sa inyong mga anak. I know, Lord God Jesus, ang message na ito ay para sa lahat, para sa akin, Panginoon Lord God Jesus. Turuan mo kami, Panginoon Lord God, kung paano ma-identify, Panginoon Lord, ang kapangyarihan mo sa aming mga buhay. And teach us, O Lord, according sa iyong ways, Panginoon Lord, on how na mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga bad news, Panginoon Lord, sa aming mga buhay. We praise you, Lord God. You are still the author and finisher of our faith. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you, church. God bless.